Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay na kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagat darating ang anak ng tao na nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Clara, kung saan Santa Clara po ay kaibigan ni Saint Francis of Assisi. Dahil kay Saint Francis ay natuklasan ni Santa Clara yung kanyang bukasyon, yung bukasyon na paglilingkod din sa Panginoon sa ibang paraan, yung pagmamadre, kung kaya naitatagpo yung Poor Clares of Assisi. At siya po ay naglingkod ng mahabang panahon. Sabi po sa liturhiya sa ordo, 42 years siyang naglingkod sa kumbentong ito na kanila pong itinayo para sa mga kababaihan. Kung si Saint Francis ay nagtatag at nagkaroon ng mga para sa kalalakihan, si Saint Clare naman po yung para sa mga kababaihan. At sadya pong ganito ang pagtawag ng Panginoon. May iba't ibang uri ng bukasyon. Bukasyon ng pagpapari, bukasyon ng pag-aasawa, o kaya naman bukasyon ng pagiging dalaga o binata. Yung mga hindi nag-aasawa, hindi rin naman nagmamadre o nagpapari. Sana po naging malinaw po sa atin kung ano ang bukasyon na atin pong tinugunan. Kasi ang isang bukasyon ay isang tawag na dapat o nangangailangan ng pagtugon sa atin. Kung kayo po ay tinawag sa bukasyon ng pag-aasawa, sana naman po naging buo din ang inyong desisyon sa buhay pag-aasawa. Ano ba, pag tinanong ko ba kayo, nagsisisi ba kayo bakit kayo nag-asawa? O okay na to, Lord, no? At salamat at ito yung bukasyon. Hindi rin naging madali ang pag-aasawa, no? Marami din mga pagsubok, marami din mga paghihirap ang dinadanas, no, sa buhay mag-asawa. Pero kung ito talaga ang bukasyon ninyo bilang sa pag-aasawa, lahat naman ay malalampasan. At sana nalampasan ninyo. Meron din naman yung buhay pag binata o dalaga, yung single blessed, sana naman din masaya din kayong binata at dalaga magpasa hanggang ngayon. Kasi mahirap naman yung hindi ka nga nag-asawa, hindi ka rin naman nagpare o nagmadre, pero lagi ka naman nakasambakol ng mukha mo, baka hindi rin naman malinaw kung ano talaga yung bokasyon. Kaya nga single blessedness, yung kabanalan sa pamumuhay ng pagiging single. Masaya din ba kayo na kayo ay single? At yung sa atin pong ebanghelyo, kung paano ang
ang pagdiriwang natin ding ito, no, sa kapistahan ni Santa Clara, ang sabi naman ni Jesus, yung mga gustong sumunod sa akin, yung literal, no, para sa bukasyon ng pagsunod kay Kristo, ito yung sa pagpapari at pagmamadre. Pag-isipan muna ng mabuti. Hindi ito magiging madali kasi maraming kailangan iwan. Maraming kailangan na, kumbaga sa English nga, yung i-renounce, yung lahat ng bagay na pinahahalagahan mo, lahat ng bagay na nakatuon sa sarili mo. Kaya nga, no, sabi, maging ang pamilya, kailangan mong iwan. So, hindi ka mag-aasawa, hindi ka magpapamilya para sa pamilya na ilalaan sa iyo ng Diyos. Yan ay ang simbahan. So, dito, no, sinabi ni Kristo, kasi maraming gustong sumunod kay Kristo, pero teka, linawin muna natin. Baka kasi iba ang tawag sa iyo ng Diyos. Pero doon sa mga gustong tumugon sa tawag ng Diyos, ito yung kanyang ipinaalala. Kung ibig ninumang sumunod sa akin, una, kailangan niyang limutin ang ukol sa kanyang sarili. Yung career, no? Yung kanyang pangarap, yung kanyang mga, maging yung basta lahat ng nakasentro sa tungkol sa kanyang sarili, kailangan niya itong i-give up. Hindi ang sarili na ang iisipin, kundi ang para sa iba. Hindi na siya para sa sarili niya, kundi para na siya sa iba. So yung buhay niya ay para makapagbigay ng buhay, para makapaghatid ng mabuting balita na magbibigay ng buhay. So yung una, kaya mo bang limutin ang iyong sarili? Actually, kahit sa pag-aasawa, di ba po, no? Kapag nag-asawa ka, kailangan mo nang isuko ang buhay, pagiging binata, pagiging dalaga. Pag nag-asawa ka, lalo na kapag nagkaanak ka na, iisipin mo na, hindi na yung sarili mo na, sarili mong damit, sarili mong pagkain, lahat yan ay iisipin mo na para sa pamilya. So, kaya nga, bawal yung makasarili. Walang puwang sa pagsunod kay Kristo yung selfish, no, yung nakasentro lang, no? Kaya nga kahit yung pag sa tingin mo mayroong kang issue sa atensyon, no? Wag ka munang pumasok sa isang bukasyon. Pag-aasawa man 'yan o pagpapari. Kasi baka yun lang hinahanap mo, mapansin lang, no? Gusto mo lang ng pansin. Kaya nga sa amin, no, sa loob ng seminaryo, isa yan sa tinitingnan, no? Part ng discernment ay kung ano ba ang hinahanap mo. Kasi kung naghahanap ka lang ng pansin, hindi ang pagpapari ang sagot, no, sa pangangailangan mo. Pangalawa, ang sabi dito, pasanin ang kanyang krus. So ano man yung nakaatang na responsibilidad, ano man yung nakaatang, no, sa iyong balikat, sa pagiko, ano man ang tugon mo sa patawag ng Diyos sa iyo, dapat handa ka dito. Yung krus, kung tutuusin, mabigat yan. Ang pagpasan niyan, masakit. Kaya pag-isipan muna ng mabuti. Hindi padalos-dalos dapat. Sabi nga natin, yung classic, no? Hindi ito parang kanin na isusubo na kapag napaso, iluluwa mo. Ayoko na. At yung panghuli, sabi niya, sumunod sa akin. Handa ka bang sumunod sa mga sasabihin ni Jesus? Kasi minsan, no, kapag nandyan ka na, pumasok ka na, gusto mo baguhin kung ano ang sinasabi, kung ano yung mga rules, kung ano yung mga guidelines, ano ang sinasabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Handa ka bang makinig? Kaya yung capacity din, no? Capacity ng isang tao na makinig. At kasi kung hindi makikinig, hindi rin yan susunod. Kung sa pakikinig, maunawaan mo, mas magiging malinaw ang iyong pagtugon. Sana po, no, sa inyo dito, ulitin ko po, sa inyong mga nag-a-attend ng misa dito,
sumobra na tayo sa edad, sana naman po wala nang pagsisisi sa mga bukasyon na pinili at tinugunan natin. Itong dalawang batang ito, doon na nandito, sana makita nila sa kanilang paglilingkod dito sa simbahan kung ano talaga ang nais nila o ano ang nais ng Diyos para sa kanila. Amen?